The how and why of worship. Am I doing it right? Tama kaya yung ginagawa ko ng pagsamba sa Panginoon? This morning, maunawaan po natin kung tama nga ba o mali yung klase ng worship na ginagawa natin sa Diyos. What is the historical background of Psalm 100? It is post-exilic period. Pag sinabing post-exilic period, ito po yung ang Israel ay pabalik na sa Babylon. Kasi nga, kinupkob ng Babylon, modern day Iraq ang Babylon, kinupkob ang Israel. Marami po ay dinala sa Iraq mismo, pero ngayon pabalik na, pinabalik na. Okay? So, it's about a global worship. Ang sabi doon, make a joyful noise to the Lord, all the earth. So, yung Psalm 100, ito po ay isang panawagan para sa lahat po ng tao. Sabi niyan, all the earth, sa verse 1 pa lang, panawagan sa lahat ng tao sa buong mundo na kailangan nating sambahin ang Diyos. Because the Lord reigns. Ang Diyos ay naghahari, no? The Lord reigns, or Yahweh. Yahweh is the personal name of God, Creator and King of all nations. The Lord reigns. So it is a call to worship to the one true God. So kaya po yung Psalm 100, maiksi nga lang ito, 5 verses, pero punong-puno, hitik na hitik ng kabuluhan at ng karunungan. So makinig po kayo at marami po tayong maintindihan ngayon. Una, what are the characteristics of a godly worship? Ano ba ang mga katangian ng isang pagsamba na talagang maka-Diyos at kaaya-aya sa Diyos? Una, shout joyfully. Ang sabi dun sa verse 1, make a joyful noise unto the Lord of the earth. Kaya po mga kapatid, ang crossword po, kauna-unahan po, way back year 1981, nung na-start ang crossword, ako yung born again 1983. Alam nyo, ang pinakamasayang kanta namin is This is the Day. This is the Day. Pinakamasaya namin kanta yun. Tapos, ang gamit namin, grand piano. Yung mga ganyan, mga piano. Walang drum set, walang mga gitara, walang ano. Tapos, ano lang, meron lang na, ano tawag, tambourine. Ganun lang. And then, yung mga charismatic ng panahon na yung mga Pentecostals, parang we look down at them. Pero nung nabuksan yung isip namin, yung pastor nabuksan ang isip, kami nabuksan yung isip namin. So, we learned to transition in 1988. So, ginamit po ako ng Panginoon para mag-transition sa hymns papunta doon sa mga kanta ni Don Moen. So hanggang sa natuto na kami na bumili ng drum set, bumili ng keyboard, ng gitara, at nagkaroon na ng banal na ingay sa loob ng church. That's why, ang sabi dito, tingnan nyo make a joyful noise unto the Lord all the earth. So ano ba yung noise dito? Noise in Hebrew is ruah, which means shout out so all can hear, crying out in public to rouse full attention, like proclaiming a message of triumph or urgent need to act, spirited, excited shouting, like a war cry, calling people to action. So tingnan po ninyo kung tatagalogin natin, yung noise daw dito parang may kera. Kumbaga, andyan ang mga kalaban, and then magta-trumpet yung sentinel o yung bantay, tapos magsisigawan yung mga sundalo na may gera, humanda tayo. So ibig sabihin, ginigising nila lahat ng tao, bata, matanda, lahat ng lalaki o babae, na we have to prepare for war. Yun po ibig sabihin ng make a joyful noise unto the Lord, para sa Panginoon unto the Lord, not unto the world. All the earth, pag sinabing all the earth, buong mundo, lahat tayo, mag-ingay tayo ng banal na ingay para sa Panginoon, lahat ng tao sa buong mundo. So ibig sabihin, it's an invitation to all kinds of people, no? Believers and unbelievers. Okay. Now, eto
Bigyan ko na yung scenario. Imagine singing a birthday song very softly and without emotions. Nakanta niyo na yun? Happy birthday. Birthday ba? Ganon? Meron pang ganon? Di ba pagka birthday talaga, happy birthday to you. Di ba ganon? Naintindihan nyo? O kaya naman, imagine watching the fights of Manny Pacquiao silently. Nanonood ka ng laban ni Manny Pacquiao, pero hindi ka makibo. Di ba pagka laban ni Manny Pacquiao, di ba? Sige talaga, ingay, talaga nagtatalunan talaga no? Di ba pagkalaban ni Manny Pacquiao? Or imagine attending the concerts of Billy or BTS o yung mga diehard ng Billy dito. Asa na si Sammy? Pinipiling Sammy. O kaya BTS na disband na kasi wala na ako doon. With your mouth closed and you're not allowed to move. Can you imagine that? Imagine watching a parade of showbiz superstars on the streets and no one is allowed to shout or to wave. Andiyan yung artista. O kaya, halimbawa, yung New York Knicks na makita nyo, no, sa Reels, sa FB, sa yung grabe yung New York, no, grabe talaga. Iba ka, nagwawala pa talagang wild na wild sa buong New York. Dahil nanalo yung nag-champion yung New York Knicks after 53 years. Grabe, ang lupit talaga. Parang, fiesta sa buong New York. Can you imagine kung halimbawa, nangyari yun, pero ang buong New York tahimik. Ano kaya senaryo? What could those things be? Hindi ba kabaligtaran yung attitudes natin, no? Pagka ganun, talagang super saya di ba? Super saya. Kaya lang ang tanong, ganun din ba ang attitudes natin sa pagsamba sa Diyos? Pagkabaligtaran yung attitude natin, pag nasa church tayo, hihikap-hikap ka pa. Parang nag-iinat-inat ka pa. Parang, tapos hawak mo yung cellphone mo, Facebook, scroll. Pag ganyan-ganyan ka nga, pero wala naman sa isip mo yung ginagawa mo. Naintindihan natin. Ganun ba yung ibig sabihin ng make a joyful noise unto the Lord? Pangalawa, serve gladly. Ang sabi doon sa verse 2, worship the Lord with gladness, come before Him with joyful songs. Ang sabi sa NIV. Pero sabi doon sa New King James Version, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. So, i-combine mo yung NIV sa yung New King James Version, worship equals serve. Or, to worship God is to serve God. True worship leads to serving God with gladness. Hindi with sadness. Ano ibig sabihin nito? If you worship God is a form of service. And if you are serving in the name of the Lord Jesus, then that is a form of worship. Naintindihan natin. So, halimbawa, kahit anong ginagawa mo, you are working, you are studying, you are cleaning the house, but you are doing it for the glory of God. Dahil sabi sa Bible, anything you do it not for men, but for the Lord. Colossians chapter 3. So that means, if you are doing something in the name of the Lord, for the glory of God, that is a form of worship. Naintindihan natin. So therefore, no, sabi dyan, do it with gladness. Ano ba yung gladness sa Tagalog? Kasiyahan. Maglingkod ka sa Diyos ng may kasiyahan, hindi may kalungkutan. O para ang napipilitan. Therefore, those who are not serving God with joy are not truly worshiping God. Let me say that again. Therefore, those who are not serving God with joy are not truly worshiping God.
yung mga napipilitan lang na umattend ng church, mag-worship sa Lord kapag Sunday, kasi walang magawa, dahil pagka naiwan sa bahay, hindi makakasama sa lunch out after the worship, aba, ibig sabihin, you are not truly worshiping God. Grumbling attitudes and grumpy faces. So, what will your teacher think if you do your assignment and submit it with grumbling? Diba, alam ba, yung mga teachers dito, nagpa-submit kayo ng mga assignment, no? Pagawa kayo. Tapos, submit ka ng masama loob mo. Anong iisipin ng teacher? Nagpagawa ako ng special assignment sa mga estudyante sa physics, sa MCU. So, merong isang estudyante sa computer science. Absent siya nung oras niya, nung klase namin. Pero nakasalubong ko siya sa corridor. 1 week yung binigay kong time frame para mag-submit ng assignment, ng project. Sabi ko, you type it and then you place it inside a folder. Nung nakasalubong ko sa corridor, sabi niya, "Sir, ito po yung assignment ko. Alam niyo, 1 page, tapos handwritten." Nung tinignan ko gano'n, tapos tumingin ako sa kanya, ang sabi niya sa akin, "Sir, best ko na yan, ha?" Sabi niya sa akin, "Best ko na yan." Nagpantingin ako. Sabi ko, if you did your best, you will not submit a project like this. Alam mo, hindi ko napigilan yung sarili ko, nilupot ko at itinapong ko. Kasi insulto sa akin yan eh. Pero sabihin mo, best mo yan. So, what do you think your boss will think of you if you do your job with a sad face? Ginagawa mo nga, pero lungkot naman ang mukha mo, tapos nakasumangot ka. And what do you think your father or mother will feel if they ask you to wash the dishes or sweep the floor with your grumpy face? Sabi nung nanay mo, "Oh, anak, maghugasan ng pinggan." Sabi, "Mamaya na. Nag-ML pa ako." "Mamaya na, nag-Facebook pa ako." Okay, sumunod ka nga, pero nagdadabog ka. "Anak, magwalis ka nga, ang dumi-dumi na nung sahig." "Mamaya na." Di ba parang, ano ba karamdam nung nanay mo, nung tatay mo? Matutuwa ba? Matutuwa? Yung ba sabi, "Anak, ang ganda naman ng attitude mo, madoble nga ang sweldo mo, ang baon mo." Ganito mo gagawin? O sabihin mo, anak ng tatay na, "Sige, bukas, bawas ang baon mo." Do we also carry the grumpy faces when God calls us to gather? No? Whether it's Sunday service, prayer meeting, Zoe groups, or leadership training. Pakinggan nyo mabuti mga kapatid. Kapag ito, mga activities natin ito Sunday service. Anong mga mukha natin? Anong attitudes natin? Alam nyo, para malaman mo kung excited ka to go to church, Saturday pa lang, iniisip ko na, ano kayo suot ko bukas? Ilan sa inyo gano'n? Matanong ko lang. Ilan sa inyo gano'n na Saturday pa lang iniisip mo na, ano kayo suot ko bukas? Alam niyo, tagal ako, 1983, pastor naborn na ako 1983, pero almost every Sunday, kahit di pa ako pastor, iniisip ko, ano kaya suot ko bukas? Ano kaya yung OOTD ko bukas? Pagka ganyan ang attitude mo, ibig sabihin, may excitement ka to attend the church. Hindi lang para to show off. Kasi iniisip mo yung ano yung sasabihin ni Lord sa itsura mo. O kaya, pag prayer meeting, iba sa atin, hate ang prayer meeting. Bakit kaya gano'n, Pero naniniwala naman that there is power in prayer. Nung tinanong kanina, do you believe that there is power in prayer? 99% nagsabi na, Amen. 80% nagtaas ng kamay, Amen. Pero bakit kapag ka prayer meeting, that is the most poorly attended meetings in so many churches. Yung iba nga, inalis na nila yung prayer meeting Meron nga akong kilalang church, once a month na lang ang prayer meeting, online pa.
Kasi wala daw ma-attend ng prayer meeting nila. Eh, nung tinanong ko, ilan taon na ba yung church nyo? 30 years. Ilan ang miyembro? 30 din. Eh, no wonder. Magtataka ka pa na after 30 years, 30 ang miyembro nyo. Eh, once a month ang prayer meeting nyo, online pa. Naintindihan po natin ang mga kapatid. Alam ba yung mga Zoe groups natin, iba tumatakas, puga ng puga. So dapat excited tayo eh. Excited tayo to study the Word with a small group kasi din tayo mag-grow. Mahalaga po yan na meron tayong support group na merong nagpe-pray sa atin, merong nakakakilala sa atin, meron tayong mga magiging kaibigan sa loob ng church. And then leadership training. Ilang simbahan sa buong mundo o sa buong Pilipinas na lang, yung kapag kami leadership training, free lunch, lahat na nga. Dito po sa atin, gano'n. Lahat na nga-attend ng leadership training, free lunch. Bakit? Because I want to encourage those who will attend the leadership training, sige na nga, makalibre ng lunch. Pero iba, halos pagalitan mo na, ayaw pa rin umattend. Sari-saring mga dahilan na hindi maubusan ng dahilan para lang wag maka-attend ng leadership training. Ito, tandaan niyo ito ha. To be a leader in the church is a privilege and honor. Hindi lahat ng mga anak ng Diyos pinili ng Diyos na maging leader ng kanyang church. Naintindihan po natin. That's why if you're a leader in the church, it is an honor and privilege to be chosen as one. Dapat i-treasure mo yan. Naintindihan po natin. And not only that, alam nyo yung leadership training sa church, preparation yan eh, in order for you to become a leader outside the church. Yung mga estudyante, na-harness yung skills niyo sa leadership while you are inside the church. Maging sa mga trabaho ninyo, pagka nag-work na kayo, nagkakaroon kayo ng mga skills ng leadership eh, because of the church. Naintindihan po natin ng mga kapatid. That's why, dapat kapag meron tayong leadership training, hindi yung mag-iisip ka ng dahilan ng paano kaya ako makakatakas ka. Paano kaya ako, ano kaya idadahilan ko kay pastor para di ako maka-attend? Huwag naman ganun. Because our attitude reveals whether we see this as burdens or blessing. Burden ba sa'yo yung pag-attend ng Sunday service? Burden ba sa'yo yung pag-attend ng prayer meeting? O sige, kabigatan ba sa'yo? Mabigat ba? Masakit ba sa dibdib yung umattend ng worship service? Masakit ba sa dibdib yung umattend ng prayer meeting? Masakit ba sa dibdib yung umattend ng mga Zoe groups? Masakit ba sa dibdib yung umattend ng leadership training? Or blessing? Your attitude will reveal what is really inside your heart. Pangatlo, surrender willingly. Ang sabi dun sa verse 3, know that the Lord, He is God. It is He who has made us and not we ourselves. Alam niyo yung Lord na ginamit dito? Yahweh. Yahweh means God's personal name. Naintindihan po natin. Nakakalungkot lang, may katuruan sa buong Pilipinas ngayon na ang Yahweh sa Old Testament is equivalent to evil. Magkaiba daw yung Diyos ng Old Testament sa Diyos ng New Testament. Sabi ko, ano ba namang kabalbalang katuruan niya? It only proves na yung kung sino man yung pastor na promotor na yan, hindi marunong ng exegesis, hermeneutics, or the art and science of biblical interpretation. Walang alam sa Biblia. Because ang linaw eh, tingnan mo sa Hebrew, Lord means Yahweh. Yahweh is God's personal name. In fact, in Psalm 23, the Lord is my shepherd. Yung Lord doon, Yahweh. Ibig sabihin, yung Psalm 23, evil. Common sense naman.
And to know here, to know the Lord is to experience God intimately. Hindi lang yung to know intellectually. Alam ko yan. Ano yan, di ba? O yung presidente. Sino ang presidente ng Pilipinas? Si BBM. Kilala mo. Kilala mo na sa pangalan. Pero, rubbing elbows mo ba? Do you have intimate relationship with BBM? Dapat mo ba si BBM? Kailan kayo huling nag-lunch together? Wala naman, di ba? So, pero ibig sabihin nito, to know the Lord is to experience God intimately. Yung talagang kilala mo si Lord, no, intimately, nakakausap mo siya, nangungusap sa'yo through the Word, the Lord speaks to you through the Word, and not just to know His name intellectually. Naintindihan natin, yun ang ibig sabihin dito. Experience Yahweh, the God who created the heavens and the earth, experience Him. Because it is He who has made us. Siya lumikha sa atin. Hindi tayong lumikha sa sarili natin. Yun ang sabi doon sa verse 3, part B. We are His people and the sheep of His pasture, no? Nilikha tayo ng Diyos, hindi tayo lumikha sa atin, siya ang may-ari sa atin, we are His people, we are the sheep of His pasture. Tingnan nga, tayo ay pag-aari ng Diyos. At tayo ay tupa ng Diyos. Hindi sinabi na the sheep of others' pasture. May ibig sabihin ito. Ibig sabihin na tayo ay tupa ng Diyos, siya ang nangangalaga sa atin, siya ang may-ari sa atin. Naunawaan natin mga kapatid. So the question is, who is your true owner? Is it God or yourself? Sino may-ari sa buhay mo? Sino nagpapatakbo ng buhay mo? Ang Diyos ba o ikaw? Kung ikaw nagpapatakbo sa buhay mo, something is terribly wrong with you. Hindi totoo sa iyo to. Ibig sabihin, the Lord is not your God. You have another God, and that God is yourself. Naintindihan natin? So, ibig sabihin, ang Diyos siya ang may-ari sa atin, siya ang lumikha sa atin, siya dapat ang nagpapatakbo ng buhay natin. Hindi ka tunay na worshiper hanggat gusto mong ikaw ang CEO and president ng buhay mo. Let me say that again, no? Open your ears. Hindi ka tunay na worshiper hanggat gusto mong ikaw ang CEO and president ng buhay mo. Ibig sabihin, hanggat ikaw ang nagpapatakbo ng buhay mo, hanggat yung mga gusto mo, ang gusto mong mangyari sa buhay mo, at hindi ang gusto ng Diyos, hindi ka tunay na mananamba ng Diyos. Ito pa isa. Alam nyo, usong-usong ngayon, yung mga lipatan ng simbahan. Yung bang limbawa, napagsabihan ka ng pastor, napangaralan ka ng disciple mo, hahanap ng ibang simbahan kasi nagtampo. Ang tanong, is that the will of God? Hindi. So, ano ibig sabihin nun? Hindi ang Diyos ang may-ari sa'yo. Ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo. God is not your Lord. Because you are the CEO and President of your life. Ikaw ang nasusunod eh. Yung kalooban mo ang nasusunod, hindi ang kalooban ng Diyos. So, you are not a true worshiper of God. Naintindihan natin? Hindi kagaya na, no, mga 20 years ago, 30 years ago, kapag napagsabihan ka ng pastor, yuyuko ka lang, pastor, sorry po, hindi ko na po ulitin, magbabago na po ako, babawi po ako. Pero hindi ka magtatampo, hindi ka lalayas ng church. Ngayon, napagsabihan mo lang, no, ba't di ka nagdidigo? O bakit lagi kang late? O bakit nakipag-boyfriend ka, nakipag-girlfriend ka, hindi ka pa naman graduating sa college? Naku, grabe, maglilipatan na ibang church yan. Hanap tayo ng ibang church na walang accountability. Yung walang nagtatanong sa atin kung tama o mali yung ginagawa natin. Ganun ngayon eh. Kasi gawin nyo ang mga Gen Z. Yung mga Gen Z and self-entitled, ayaw mga napagsasabihan, pero sila gusto nila nagpapayo, pero ayaw napapayuhan.
Now, when do we say that we are true worshipers of the Lord? Is it in singing gospel songs, yung magaling ka kumanta? Meron nung kakilala, gagaling kumanta, talagang grabe, hindi talagang pang-recording yung boses. Napakaganda. Pero alam niyo, nung nagpunta ako doon sa church na, nagpunta ako ng deliverance doon sa buong praise team, naku, grabe, nagmamanifest yung evil spirit. Pero ang galing kumanta. Is it raising in our hands kapag nagtataas tayo ng kamay? Is that really, matawag mo na ba that you are a true worshiper? Is it giving in our offerings? Is it reading the Bible? No. Because it is in obedience to the Word of God that we can truly be called worshiper of the Lord. Tingnan niyo yung Luke 6:46. Basahin natin lahat. Why do you call me Lord, Lord, but do not do what I say? Ang sama ng Lord. Tingnan niyo yung attitude ni Lord dito, yung pakiramdam ni Lord. Ang laki ng tampo ni Lord eh. Bakit tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo naman sinusunod yung sinasabi ko? Di ba? Naramdaman niyo yung emotion ni Jesus dito. Tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon, pero hindi niyo naman sinusunod yung sinasabi ko. Anong klaseng Panginoon yun? Naintindihan natin. So, pang-apat, step inside thankfully. So, sabi ko sa verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Pumasok tayo sa pintuan ng templo, sabi dito, nang may pagpapasalamat. At pumasok tayo doon sa lugar ng panambahan nang may pagpupuri. So, ano ibig sabihin po nito? Thanksgiving and praise are the keys to open the gates of heaven. Kapag ka pala nagpapasalamat ka, tapos nagpupuri ka sa Diyos, nabubuksan yung pinto ng kalangitan. Naintindihan niyo? Are you listening? No, mga kapatid? Okay? Are you with me? So, thanksgiving and praise are the keys to open the gates of heaven. So, what are the things that you can thank God for? Ano ba yung mga bagay na pwede mo ipagpasalamat sa Diyos? Ano ba yung mga yon? Ano yung mga bagay na pwede mo ipagpasalamat sa Panginoon? So, it is easier to thank God in good times, but not in bad times. Tama ba? Kapag halimbawa, bago sweldo ka, kaya busog na busog ka, kakain mo lang sa Vikings, no? Okay? So, ang gaya nung birthday ni Rose Ann, no? Busog na busog kami. Sarap magpasalamat kay Lord. Lord, ang sarap mabuhay, Lord. O kaya, sinagot ka ng nililigawan mo, naku, Lord, praise the Lord. Talaga mahal na mahal mo ako, purihin ka mo, Panginoon. O kaya na-promote ka. Di ba, ang sarap mabuhay? Ang sarap magpasalamat sa Panginoon. And then, nag-aral ka, nag-take ka ng exam, perfect. Ito ba, matindi. Hindi ka nag-aral, pero pumasa ka pa rin. Naku, talaga sarap magpasalamat kay Lord, Lord. Di ba? Pero how about in bad times? Ang sabi sa Romans 8:28, no? Na all things work together for good. Pag sinabing all things, even the bad ones. All things work together for good to those who love God and who are called according to His purpose. So kahit na medyo pangit yung nangyari sa iyo, patuto ka pa rin yung pasalamat. We must learn to thank God even in bad times. Ang sabi sa Philippians 4:6-7, sabi diyan, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Ano sabihin niyo sa Tagalog? Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sabi, about anything. Subalit, sa lahat ng sitwasyon, in every situation, manalangin ka ng may pagpapasalamat. Ipakita mo sa Diyos, ibigay mo sa Diyos lahat ng iyong kahilingan. Kaya nga sabi sa Hebrews 4:16, lumapit kayo ng may katiyakan at katapangan sa aking trono ng awa upang kayo tumanggap ng awa at habag sa panahon ng pangailangan.
Ang Diyos mismo ang nag-iimbita sa atin, lumapit kayo, come boldly to the throne of grace so that you may receive mercy and find grace in times of need. Then going back to verse 7, and the peace of God, yung kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip, ang siyang magbabantay sa inyong puso at kaisipan kay Kristo Jesus. So tingnan po ninyo ito, no, mga kapatid. Nagsimula dun sa do not be anxious. Kasi marami tayong anxieties, di ba? Maraming bagay that gives us worries. Tama ba? Sino walang worries and anxiety sa buhay? Meron? Napakapalad mo naman. 1 in the 10 billion ka siguro. Lahat tayo, kahit ako, meron akong worries and anxieties sa buhay. Pero ang sabi dyan, in every situation, magpasalamat ka, manalangin ka sa Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos. Lord, salamat po dahil alam ko nandiyan ka na sa kabila ng mabibigat na problema ko sa buhay. Alam ko, Panginoon, nakasama pa rin kita, hindi mo ako pababayaan. Thank you, Lord, kahit bumagsak po ka sa isang, Lord, alam ko, Lord, na makakabawi pa rin ako, Panginoon. O Lord, kahit na po may problema sa pamilya ko, Panginoon, salamat po dahil alam ko na lahat ng problema may solusyon. Salamat po dahil, Lord, alam ko na Luke in 1:37, for with God all things are possible. Ang sabi mo, Panginoon, sa Luke 18:27, what is impossible to man is possible with God. Salamat po, Panginoon, dahil sa kabila ng mabibigat kong mga problema, yung mga pangako mo pwede kong panghawakan. Naintindihan ba natin? Amen? Amen. So, that's why the worst person to be around is someone who complains about everything and appreciates nothing. Ang hirap kasama ng mga taong mareklamo, di ba? Yung bang nagsisimula pa yung isang bagay, ay, walang mangyari na. Wala yan. Yung bang nagtatanong ka pa lang, ay, hindi ko alam. Hindi ba, parang gano'n, no? Parang, wala ka naman sinasabing nakakagalit, pero galit. Ang hirap kasama ng mga taong gano'n, di ba? Huwag ka sanang gano'n. Sabi sa katabi, huwag kang gano'n. Bago ka na. Ito, praise versus worship. Marami sa atin, listen, marami sa atin, yung praise saka yung worship parang pareho. Di ba? Pero dito, dinifferentiate yung praise sa worship. Maraming tao ang nag-aakala na ang praise at worship ay pareho lang. Pero may pagkakaiba ang dalawa. Praise is not the same as worship. Basahin nga natin, sabayan niyo ako. Ang praise ang naghahanda ng ating puso para sa worship. Ito ang nagsiset ng stage para makapasok tayo sa presensya ng Diyos. Sa madaling salita, praise comes before worship. Kapag nagpupuri tayo, para tayong kumatok sa pintuan ng Diyos. Pinapakita natin na gusto natin lumapit sa Kanya, ngunit kapag pinapasok na tayo ng Diyos sa Kanyang presensya, doon nagsisimula ang mas malalim na worship, isang personal na pakikipagtagpo sa buhay ng Diyos. Okay? From Rick Essel of Lifeway. So, di ba tama naman, di ba? So ngayon, alam na natin sabihin ng praise and worship. So, sa simula pa lang, mag-praise ka na. Pag sinabing praise, talagang purihin mo ang Diyos, purihin mo, magpasalamat ka sa Panginoon, and then kapag ka naramdaman mo na that you're in the presence of God, then you worship Him. No? Manalangin ka na, kausapin mo ang Diyos intimately. Now, two reasons why we need to worship God. So, una, yung characteristics. Ngayon, bakit? Bakit kailangan natin sambahin ang Diyos? Bakit kailangan natin purihin ang Diyos? To shout joyfully. Pangalawa, to serve gladly. Pangatlo, to surrender willingly. Pang-apat is to step inside thankfully. Bakit natin kailangan gawin yung apat na yun? Ito yung tatlong dahilan. No? Psalm 100 verse 5. Sabi nga, for the Lord is good, His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. So look at the underlined words. Ano yung tatlo na yan? No? The goodness, the loving kindness, and the faithfulness of God. So, ang tanong, ano yung mga reasons why do we find it so hard to sing joyfully to God and serve Him with gladness? Bakit nahihirapan tayo? Marami natin nahihirapan tayo to serve God willingly
and to sing joyfully. Yung iba sa atin, pilit na paglilingkod sa Diyos. Yung iba, hindi makaawit ng buong puso. Pilit na nakasimangot kung umawit sa Panginoon. O kaya kumakanta nga, yung bumubuka yung bibig, pero wala sa isip yung ginagawa. Bakit? Una, our heart is burdened. Worry, stress, guilt, and sin weigh us down and steal our joy. Punong-puno kasi ng kasalanan. Siyempre yung kasalanan ang nagpapalayo sa iyo sa Diyos. Pangalawa, we focus on our circumstances. Nakafocus tayo doon sa problema. Nakafocus tayo doon sa present situation. When our eyes on our problems, we forget the goodness of God. Nakakalimutan mo yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Yun ang Diyos na sinasamba mo. Alam mo ba yung problema mo? Kasi liit lang ng butil ng buhangin sa dagat. Alam mo ba, mahal ka ng Diyos? In Matthew chapter 10 verse 30, ano nakalagay doon? Bilang ng Diyos lahat ng hibla ng buhok mo. Sino sa inyo, ang habi ninyo, bilangin yung hibla ng buhok. Ilan na lang kaya ang buhok mo? 12, 13, 14, 1,001, 1,002. Ilan sa inyo nagbilang ng buhok nyo? Meron? Habi nyo yun? Wala, di ba? Pero ang Diyos bilang yung buhok mo. Ano ibig sabihin niya? Mahal ka ng Diyos kahit yung mga bagay na hindi mahalaga para sa iyo, mahalaga sa Diyos. That is how much God loves you. Naunawaan natin. Pangatlo, we make it all about us. Self-centeredness keeps us from true worship and joyful service. Listen to this, ha? Makinig po kayo. Worship is not about you. Hindi yung, masaya ba doon? Mapapasaya ba ako doon? Ano ba? Masasagot ba yung problem ko doon? O okay ba yung pakaramdam ko doon? Listen to this. If that is your attitude, nagkakamali ka. Why? Because worship is all about God. When you focus your mind, your heart on God, when you worship, then God will start moving in your life. Kaya nga yung Matthew 6:33, napakahalaga niyan eh. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Gusto mong pagpalain ka ng Diyos, unahin mo si Lord. Unahin mo yung pagsamba sa Panginoon. Make Him the number one person, the number one love in your life. Because ang sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness. Then, all these things will be added unto you. Gusto natin agad yung all these things will be added unto you. Hindi yung pag ginagawa yung promise agad gusto mo. Naintindihan natin. So, it's not about you. It's about God. Pangapat, we compare ourselves to others. Comparison breeds discontentment and robs us of gladness. Alam niyo, yung mga pagkakataon, naisip ko, bakit yung VCF, yung Victory Christian Fellowship, ang laki-laki? Yung CCF, ang laki-laki? And then yung JIL, ang laki-laki? Sabi ko, bakit yung church namin ang liit? May mga pagkakataon, naging depress ako, naging discourage ako. Pero alam nyo, sabi sa akin ng Panginoon, na kung ano yung binigay ko sa iyo, diyan kita huhusgahan sa huling panahon. Hindi palakihan ng ministry yan. Kailangan gaano ka katapat sa pinagkaloob ko sa iyo. Naintindihan natin. Kung ano yung pinagkaloob ni Lord sa inyo na talento o na ministry, give it your best. Because in the judgment day, diyan ka huhusgahan ni Lord. Ako hindi man ako huhusgahan ni Lord. Bakit hindi kasi laki ng CCF yung church mo? Hindi, gano'n eh. Bakit hindi kasi laki ng Victory yung church ninyo? Hindi ako husgahan ni Lord. Sabihin ni Lord sa akin, ginawa mo ba yung best mo kapag pastoran? Yung maliit na simbahan na binigay ko sa iyo? Doon ako husgahan ng Diyos. Halimbawa, yung mga musicians natin, diyan ka husgahan ni Lord. Ginawa mo ba yung best mo? Pinagyaman mo ba yung talentong binigay mo sa iyo? Naintindihan natin. We take God's goodness for granted. Familiarity with God's blessings dulls our gratitude and praise. Parang masyado na tayong ordinaryo, masyado tayong familiar. Kasi familiarity brings contempt. Yung sobrang familiar ka na, wala na excitement sa nangyari sa iyo, na yung bang, ordinaryo na sanay ka na kasi. Kaya wala nang excitement sa iyo, ang magsamba sa Diyos. Sanay ka na eh. Alam mo kung anong oras titigil si pastor eh.
We are spiritually tired and dry. Lack of time in God's Word and prayer leaves our souls exhausted. Ibig sabihin, pagod ka na eh. Wala ka ng energy eh. You are spiritually tired. You are spiritually dried up. Wala ka kasing panahon sa Word of God. Pero marami kang panahon sa Facebook. Marami kang panahon sa Google. Marami kang panahon sa panonood ng TV. Yung Itbulaga, nauubos mo. Yung Showtime, natatapos mo. Pero yung 5 minutes, 7 minutes to study the Word of God and memorize one verse per week, hindi mo magawa. Marami kang panahon sa trabaho. Pero yung magbasa ng one chapter in the Bible, which is only 7 minutes, hindi mo magawa. Yung mag-pray ng 15 minutes a day, hindi mo magawa. That's why your soul is exhausted. Your soul is dried up. Alam niyo, listen to this. You want to experience revival? Sino gusto maka-experience ng revival? Alam niyo, nung hindi pa ako pastor, nabasa ko ito eh. Sabi nung isang miyembro doon sa isang pastor na revival, "Pastor, paano po magkakaroon ng revival sa church namin?" Alam mo, sabi ng pastor ganito, "Kumuha ka ng chalk, doon sa loob ng kwarto mo, gumawa ka ng circle. Tapos, pag nakagawa ka na ng circle, lumuhod ka doon sa loob ng circle. Manalangin ka na yung revival magsimula sa loob ng circle. Kapag nangyari yan, magkakaroon ng revival sa church mo." You want to have revival in your family? Ikaw mismo, simulan mo. Umiyak ka sa Panginoon, lumuhod ka sa Diyos, "Lord, patawarin niyo po ako, i-revive niyo po yung puso ko." Huwag kang denial. Yung iba kasi mga denial sa atin eh. Kung nasa church ka, umattend ka ng church, revive ka na. Hindi totoo yan. What are the 3 reasons why we need to worship God with gladness and surrender? Verse 5, because of His goodness. The Lord is good, His goodness endures forever. Pangalawa, because of His loving kindness. His loving kindness endures forever. And pangatlo, His faithfulness. His faithfulness continues through all generations. Can you imagine? Our God is full of goodness. Our God is full of loving kindness. Mabait ang Diyos. Punong-puno ng pag-ibig ang Diyos. Punong-puno ng katapatan ng Diyos. That's why we need to worship Him. These are the 3 greatest reasons why we must worship the Lord. Ang sabi niyo sa verse 1, "Shout for joy to the Lord, all the earth." I-combine natin yung verse 5, yung last verse. "For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations." Ang sabi dyan, all the earth sa verse 1. Ang sabi nyo sa verse 5, all generations. So, may sabihin nito, God wants every person here on earth to worship Him. And not only all the persons, all the people in the present time, but even the next generations. Ano yung next generation? Yung anak mo, yung apo mo sa tuhod, apo mo sa talampakan, maging yung apo mo sa kuko, maging yung apo mo sa sa lahat ng pwedeng pagkaila-ilalim pa. Mga kapatid, nabalitaan niyo ba yung shootout, yung high school, 2 high school students na maril, and then ano nangyari? 3, how many students were killed? 2 students were arrested, and then ilan yung namatay? 3. Parang first time nangyari sa atin. Pero naalarma ang buong Pilipinas, di ba? Parang sa Amerika lang nangyari ito. Sa Amerika kasi parang pastime lang nila na manood ng shooting na naman. Oh, ilan ang namatay? Oh, mas marami yung nakaraan. Ito, nakakagulat eh. Bakit? Kasi maraming kabataan ngayon malayo sa Diyos. Kasi kung ang mga kabataan ito, kinikilala nila si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos sa kanilang mga buhay, sa palagay nyo mamamaril ito mga ito. Sa palagay nyo mambubuli yung iba, naiintindihan lang natin. That is why, napakahalaga ng training natin last Sunday, how to open a Lighthouse Bible Study.
Ano yung goal na binigay sa atin ni Lord? In 2 years time, makapag-open tayo ng 200 lighthouses sa community, neighborhood, sa campuses, at sa mga companies. That's the faith goal that God has given to me and to us. 200 lighthouses. Why? Because the Philippines need the Lord. Yung mga generations, the young people, they need the Lord. Okay? In summary, God wants all the people to shout joyfully to Him, serve Him with gladness, surrender to Him willingly, and to step inside the church thankfully. And He wants all generations to do it. Ano ibig sabihin yan? We have a mission to do. And that mission is to share the gospel to all the people around us and to the next generations. Naunawaan natin mga kapatid. So, in conclusion, ang sabi dito, si Jesus is our good shepherd. He knows us and lays down His life for us. We are the shepherd of God. If you are a believer of Jesus Christ, then you are part of His sheep. Part of His sheep. He is your shepherd. Ang sabi sa Tagalog, sa Juan Gis, ako nga ang mabuting pastol. Kung paano kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon naman kilala ko ang aking mga tupa. At ako naman kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan nilang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastor. Do you belong to the sheep of the Lord? Kabilang ka ba sa tupa ng Panginoon? Yes or no? Yes. If you have surrendered your life to Jesus Christ as your Lord, God, and Savior, and if you ask the Lord to forgive you, then you are part of God's sheep. At dahil ikaw ay tupa ng Panginoon, lahat ng pag-iingat at pagpapala ng isang pastol para sa kanyang tupa, mangyayari sa iyo. Amen? Amen? Subalit kung hindi ka patupa ng Panginoon, kapatid, I'm telling you, before it's too late, surrender your life to the Lord. Don't take Him for granted. Hindi mo alam ang buhay. Yung dalawang Ateneo basketball players, alam ba nila nung araw na yun, mamamatay sila? Kaya magulong na yung sa Ateneo. Ikaw, ipaglabas mo dito, sigurado buhay ka pa. Huwag na mo mangyari. Pero wala na nakasigurado sa atin. Kaya ang tanong, ikaw ba kabilang sa tupa ng Panginoon? Kung hindi pa, again, I'm challenging you. I am begging you, surrender your life to Jesus Christ. Make Him the Lord God and Savior of your life. Huwag mo kaya matapos kung oras na to na hindi mo pa naisusuwang po sa